Isang gabi ng sumpa, sa ilalim ng puting belo, ipinagpalit ng sariling asawa ang aking buhay sa halaga ng utang. Habang suot ang singsing ng katapatan, itinulak ako ni Marco sa kailaliman ng impyerno, kasabwat ang ahas kong kaibigan. Ngunit ang Althea na biktima ay pumanaw na, at ang nagbabalik ay si Madam V, ang apoy na tutupok sa inyong kasakiman. Handa na ba kayong harapin ang multo ng inyong nakaraan? O hahayaan ninyong lamunin kayo ng sarili ninyong mga kasalanan? Siguraduhin mo lang, Marco, na hindi na makakabalik ang babaeng yan. I can't stand her perfect wife act anymore. Nakakasuka ang pagmumukha niya. Ang boses na yon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa katahimikan ng gabi. Kilala ni Althea ang boses na yon. Kay Samantha iyon, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa isang kaibigan. Ang kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Ngunit ang mas masakit ay ang malamig at walang emosyong sagot ng lalaking kapapako pa lamang ng pangako sa harap ng altar. Ilang oras ang nakalilipas. Huwag kang mainip, Samantha. Pagkatapos ng gabing ito, Althea Mizumori will be nothing but a memory. Nakaayos na ang lahat sa border. Ipinagpalit ko na siya sa halagang sapat para mabura ang lahat ng utang ko at mabuhay tayo ng marangya. Wala na siyang silbi sa akin kundi ang perang nakuha ko sa lolo niya. Sa labas ng silid, nakatayo si Althea sa madilim na pasilyo, suot ang kanyang puting seda na nightgown na binili niya para sa espesyal na gabing ito. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa na may halong pulot. Ang paboritong inumin ni Marco bago matulog upang mapakalma ang lalamunan nito. Maingat niya itong tinimpla. Iniisip ang pagod ng kanyang asawa mula sa marangyang kasalan nilang dalawa. Ang usok mula sa tsaa ay humahaplos sa kanyang mukha, isang init na nagbibigay ng kabaligtaran sa nanunuot na lamig na unti-unting lumalalamon sa kanyang buong pagkatao. Hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Sa halip, tila naging bato ang kanyang mga daliri, nakadikit sa porselana ng tasa hanggang sa maramdaman niya ang init nito na humahapdi sa kanyang balat. Ngunit ang hapding iyon ay walang-wala kumpara sa iunti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay parang isang malakas na sampal na nag-iiwan ng bakas na kailanman ay hindi na mabubura. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Bawat singhap ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang paligid na dati ay puno ng bango ng mga bulaklak ng kasal ay biglang naging amoy ng nabubulok na katotohanan. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang sahig na kanyang tinatayuan ay tila nagiging isang malalim na hukay na handang lumamon sa kanya sa anumang sandali. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, dahil ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo sa gitna ng matinding pagkagulantang, kundi dahil sa dilim na uent-unting bumabalot sa kanyang mundo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga alaala ng kanilang matatamis na sandali, ang mga bulong ng pag-ibig sa ilalim ng buwan, at ang mga pangakong magsasama sa hirap at ginhawa ay naging mga multong nagtatawanan sa kanyang paligid. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking inakala niyang magiging kanlungan niya, ay siya palang kakatay sa kanyang kaluluwa para sa piraso ng pilak. Isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang katanungang humihiwa sa kanyang natitirang katinuan sa wikang tanging ang kanyang nagdurugong puso ang nakakaunawa. Hanggang saan ang hangganan ng katapatan kung ang mismong haligi ng iyong tahanan ang siyang susunog sa iyong silungan? Ganito ba kababa ang halaga ng isang sumpa na kayang itapon sa putikan kapalit ng isang gabing kasakiman na natili siyang nakatayo doon, isang anino sa dilim, habang ang init ng tsa sa kanyang kamay ay iunti-unting naglalaho. Kasing bilis ng paglaho ng buhay na kanyang kinagisnan. Sa loob ng silid,
Narinig niya ang malutong na tawa ni Samantha at ang mapanuring halakhak ni Marco. Mga tunog na magiging mitya ng isang apoy na hindi nila inaasahang magmumula sa isang babaeng inakala nilang mahina. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanyang ulirat. Isang malayo at masangsang na mundo mula sa bango ng mga sariwang rosas sa kanyang silid tulugan. Hindi na ang malambot na kama ang kanyang nararamdaman, kundi ang malamig at magaspang na sahig ng isang gumagalaw na sasakyan. Ang bawat pagtalbog ng van sa bakubakong daan ay tila isang dagok sa kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali. Ang mga lubid ay unti-unting kumakagat sa kanyang balat hanggang sa maramdaman niya ang malagkit na daloy ng dugo sa kanyang mga pulso. Nang tumigil ang sasakyan, ang tanging narinig niya ay ang malakas na pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ng mga bota sa tuyong lupa. Walang pasintabi siyang kinaladkad palabas. Ang kanyang puting nightgown ay puno na ng mantsa at punit-punit na. Tila isang bandila ng pagsuko sa gitna ng kawalan. Naroon siya sa border ng Cambodia, isang lugar kung saan ang buhay ay may presyo at ang kaluluwa ay madaling itapon sa putikan. Ang sikat ng araw ay hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi isang nakapapapasong init na tila nais tunawin ang kanyang natitirang katinoan. Huwag kang umiyak, iha. Ang luha mo ay sayang lang sa lupang ito na uhaw sa awa. Isang boses ang naririnig ni Althea mula sa sulok ng madilim na silid kung saan siya itinapon. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay parang isang mapa ng mga pait at hirap na pinagdaanan sa loob ng maraming taon. Si Lola Esmeralda. Ang kanyang mga kamay, bagamat nangangatog, ay nagtataglay ng isang uri ng init na matagal nang nawala kay Althea. Sino kayo? Pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay parang isang tuyot na dahon na hinahampas ng hangin. Ako ang iyong magiging anino sa impyernong ito. Sagot ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang dumi sa mukha ni Althea gamit ang isang basang-basahan. Dito, kailangang maging bato ang iyong puso para lang mabuhay hanggang sa susunod na pagsikat ng araw. Huwag mong isipin ang nakaraan dahil ang nakaraan ang papatay sa iyo ng mas mabilis kaysa sa mga taong kumuha sa iyo. Sa sumunod na mga linggo, naging parang isang masamang panaginip ang buhay ni Althea. Nilagnat siya ng matindi, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng init at lamig. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay ay ang tinapay at tubig na ibinibigay ni Lola Esmeralda, na palihim na itinatago ang pagkain mula sa sariling rasyon. Sa gitna ng kanyang delirium, ang pangalan ni Marco ang palaging nasa kanyang mga labi. Hindi bilang isang tawag ng pag-ibig, kundi bilang isang sumpa na unti-unting nagiging lason sa kanyang dugo. Isang hapon, habang nakahiga si Althea sa isang manipis na banig, narinig niya ang usapan ng mga bantay sa labas ng kanilang kulungan. May hawak silang lumang pahayagan mula sa Pilipinas at ang kanilang tawanan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Tingnan mo ito, ang swerte ng lalaking ito. Pagkatapos mawala ang asawa, ikinasal agad sa isang magandang heredera. Enggrande ang handaan. Parang walang nangyaring trahedya. Wika ng isang bantay sa kanilang sariling wika. Ngunit ang mga pangalang binanggit nito ay sapat na para tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea, Marco at Samantha. Ang balita ng kanilang kaligayahan ay ang huling pako sa krus na pinapasan ni Althea. Naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na bumabalot sa kanyang puso. Isang katahimikan na hindi dala ng kapayapaan, kundi ng isang desisyon. Ang bawat butil ng kanin na kanyang isinusubo ay hindi na para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kanyang paghihiganti. Lola! Tawag niya sa matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay biglang nagningas.
ng isang madilim na liwanag. Turuan niyo akong maging matigas. Turuan niyo akong huwag nang makaramdam ng sakit. Hinawakan ni Lola Esmeralda ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa isang pangakong walang salita. Ang sakit ay hindi nawawala, Althea. Ginagawa mo lang itong sandata. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang mga patak nito ay humahampas sa bubong na yari sa yero. Lumilikha ng isang kaguluhan na tila sumasalamin sa bagyong nabubuo sa loob ni Althea. Ang ulan ay hindi naglilinis, kundi nagpapalambot sa lupa. Isang pagkakataon na matagal nang hinihintay ni Lola Esmeralda. Ngayong gabi, Althea, bulong ng matanda. Ngayong gabi, iiwan natin ang impyernong ito o dito na tayo mamamatay ng tuluyan. Ang katahimikan ng isang malawak na hasyenda sa Thailand ang naging duyan ng muling pagsilang ni Althea. Malayo sa masangsang na amoy ng piitan at sa hagupit ng ulan sa border. Ang bawat umaga rito ay amoy sampagwita at sariwang damo. Ngunit sa likod ng marangyang tabing ng mga luntiang puno, isang bagong uri ng digmaan ang inihahanda. Hindi na ito digmaan ng mga kamao, kundi digmaan ng talino, yaman, at isang pusong pinatigas ng bilyon-bilyong sakit. Sa tulong ng isang abogado na matagal nang nanilbihan sa kanyang ama, natuklasan ni Althea ang isang katotohanang itinago sa lahat ng mga Mizumori. Ang kanyang ama, na parang alam na ang panganib na darating, ay nag-iwan ng isang lihim na pamanang nakatago sa mga banyagang bank account, mga pondong hindi kailanman maaabot ni Marco o ni Don Hilario. Nang makita ni Althea ang mga dokumentong iyon, hindi siya nakaramdam ng saya. Ang bawat pirma ng kanyang ama ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay, isang bulong na nagsasabing, "Lumaban ka, anak." Madam, handa na po ang lahat ng kailangan ninyo para sa inyong pag-aaral ng market trends at corporate law. Wika ng isang tauhan na ipinadala ng kanyang misteryosong benefactor na kinikilala lamang bilang The Guardian. Tumango si Althea. Sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga gabi ay ginugol sa pagbabasa ng mga numero, pag-aaral kung paano pabagsakin ang isang kumpanya nang hindi gumagamit ng dahas, at kung paano basahin ang kasakiman sa mata ng isang kaaway. Ang dating Althea na mahilig sa sining at musika ay dahan-dahang nalilibing sa ilalim ng mga bundok ng papeles at matatalim na plano. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang babaeng nasa loob nito. Ang kanyang balat ay wala na ang dumi ng Cambodia, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na muling magiging kasing linaw ng dati. Mayroon ng anino ng pagdududa at puot na nananahan doon. Kinuha niya ang isang matalim na gunting. Ang bawat gupit sa kanyang mahabang buhok ay tila pagputol sa bawat hibla ng kanyang lumang pagkatao. Ang mga itim na buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga alaala ng isang babaeng nagmahal, nagtiwala at nauto. Nang matapos ang huling gupit, ang nakatayo na sa harap ng salamin ay isang estranghero. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay diin sa kanyang matatalim na panga at sa lamig ng kanyang tingin. Wala na si Althea Mizumori. From this day on, I am Madame V. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. The V is not just for victory, but for the vengeance that will burn everything you've built, Marco. Pumasok si Lola Esmeralda sa silid. Bitbit ang isang tray ng pagkain. Natigilan ang matanda nang makita ang pagbabago sa kanyang alaga. Lumapit ito at hinawakan ang balikat ni Althea. Iba na ang iyong anyo, iha. Ngunit tandaan mo, sa iyong paghahanap ng katarungan, huwag mong hayaang tuluyang lamunin ng dilim ang iyong kaluluwa. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Lola, ang kaluluwa ko ay namatay na sa border. Ang naglalakad ngayon ay ang anino na lamang ng inyong tinulungan. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa.
Isang boses ng lalaki, baritono, at tila laging may itinatagong lihim ang nagsalita sa kabilang linya. Madam V, the stage is set. Ang mga Mizumori ay naghahanda na para sa kanilang anibersaryo. Lahat sila ay naroon. It is time to go back to Manila. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang dibdib ay naglalaban sa pagitan ng kaba at pananabik. Prepare the private jet. I want to arrive when they least expect it. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang ang dagat na inakala nilang lumunod sa akin ay ang siya ring magbabalik sa akin para kunin ang lahat. This necklace costs millions, Marco. It deserves to be seen. Unlike that cheap wife of yours who is probably fish food by now. Huwag mo nang isipin yung babaeng yon. She's ancient history. Ang boses ni Samantha ay kasing talas ng bilyon-bilyong kristal na nakasabit sa kisame ng Grand Ballroom. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamanteng ninakaw mula sa kaban ng mga Mizumori. Sa tabi niya, si Marco ay nakatayo ng may pagmamalaki. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine, tila isang hari na nakakalimot na ang kanyang trono ay itinayo sa ibabaw ng isang bangkay. Mula sa madilim na sulok ng balcony, pinagmamasdan sila ni Althea o mas kilala na ngayon bilang Madam V. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa rehas. Ang lamig ng bakal ay gumuguhit sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang apoy na naglalagaslas sa kanyang mga ugat. Nakasuot siya ng isang hating gabing asul na gown na gawa sa pinakapino na seda, isang kulay na tila lumalamon sa liwanag ng paligid. Ang kanyang maikling buhok ay ayos na ayos, nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng hindi kayang basagin ng kahit anong bagyo. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang marahas na tambol sa loob ng kanyang dibdib na tila nais kumawala. Ang bawat halakhak ni Samantha ay isang paalala ng bawat latay na tinanggap niya sa Cambodia. Ang bawat haplos ni Marco sa baywang ng kanyang bagong asawa ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang alaala. Ngunit sa halip na sumigaw, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa ballroom ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at pagkukunwari. Isang mundong dati ay kinagisnan niya, ngunit ngayon ay tila isang banyagang lupain na nais niyang sakupin. Dahan-dahanan siyang lumakad pababa ng hagdanan. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang sadyang ritmo. Bawat hakbang ay nag-uutos ng atensyon. Unti-unting tumahimik ang paligid. Ang mga bulong-bulungan ay huminto, pinalitan ng mga mapanuring tingin at paghanga. Hindi nila alam kung sino ang babaeng ito, ngunit ang kapangyarihang dala niya ay hindi matatawaran. Nang marating niya ang gitna ng bulwagan, saktong nagtama ang kanilang mga mata. Si Marco ay natigilan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Sapat na para lumikha ng maliliit na alon sa loob nito. Mayroong pamilyar sa mga matang nakatingin sa kanya. Isang lalim na tila humihila sa kanya, pabalik sa isang gabing nais na niyang ibaon sa limot. Good evening, Mr. and Mrs. Mizumori. Ang boses ni Madam V ay parang isang pelus na may nakatagong patalim. Malambot, ngunit nakakasugat. Do I know you? Tanong ni Samantha. Ang kanyang kilay ay tumaas, puno ng insecurity na pilit itinatago sa likod ng makapal na makeup. You look familiar. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Perhaps in another life, Samantha. I am Madam V. I've recently acquired a significant portion of the Mizumori holdings. I thought it would be polite to introduce myself to my business partners. Ramdam ni Althea ang pag-atras ng dugo sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa perlas na hikaw na suot, isang munting paalala ng kanyang katatagan. Ang bawat segundong lumilipas sa pagitan nila ay puno ng tensyong halos mapatid ang hininga. Gusto niyang makita ang takot na untunting gumagapang sa likod ng mga mata ni Marco.
ang pagdududa na magsisimulang sumira sa kanilang pekeng paraiso. You look like you've seen a ghost, Mr. Mizumori. Dugtong ni Althea, ang kanyang tinig ay lalong lumalim, tila isang bulong mula sa ilalim ng dagat. Are you all right? Or is the guilt of the past finally catching up to you? Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng karangyaan. Nanatiling nakatitig si Althea kay Marco, hinihintay ang anumang pagkakamali, anumang lamat sa kanyang maskara. Sa gitna ng musika at tawanan, silang tatlo ay tila nakakulong sa isang bula ng katotohanang handa ng sumabog. Isang mapait na katanungan ang naiwan sa hangin, isang katanungang tila walang sagot, ngunit alam ng lahat ang kahulugan. Mabubura ba ng lahat ng diamante at ginto ang mantsa ng dugo sa iyong mga kamay? O ang bawat kislap nito ay magsisilbing paalala lamang ng buhay na iyong ninakaw? Tumingin si Marco ng diretso sa mga mata ni Althea at sa isang sandali, ang kanyang katinuan ay tila gumuho. Ang lamig ng tingin ni Madam V ay tila isang pamilyar na haplos ng kamatayan na minsan na niyang ibinigay at ngayon ay bumabalik para sa kanya. Marco, kanina ka pa hindi mapakali. Ano ba ang problema mo? Is it that woman? That Madam V? Ang boses ni Samantha ay kasing pait ng kape na nakalimutang lagyan ng asukal. Naroon sila sa loob ng kanilang marangyang silid-tulugan, ngunit ang hangin ay tila masikip, puno ng hindi masabing hinala. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo, pilit na itinataboy ang imahe ng mga mata ni Madam V, mga matang tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Wala lang ito, Samantha. Pagod lang ako sa dami ng inaasikaso sa kumpanya. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkairita. Huwag mo na akong kulitin. Ngunit sa loob ni Marco, may isang bagyong namumuo. Ang bawat pagpikit niya ay naaalala niya ang lamig ng boses ni Madam V. Imposible. Patay na si Althea. Siya mismo ang nakakita ng isakay ito sa van patungong border. Ngunit bakit ang bawat kilos ng babaeng yon ay tila isang anino ng nakaraan na tumutunaw sa kanyang katapangan? Kinabukasan, isang pagkakataon ang sadyang inilatag ni Madam V. Isang lihim na pagpupulong sa isang eksklusibong restaurant na matatagpuan sa itaas ng isang skyscraper kung saan ang buong Maynila ay tila maliliit na langgam sa ilalim ng kanilang mga paa. Mr. Mizumori, I value privacy above all else, wika ni Madam V habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang tunog ng kutsilyo sa porselana ay tila isang babala na tanging si Marco lang ang nakakaunawa. Ang alok kong investment ay para lamang sa iyong mga mata. Alam natin na ang iyong asawa, si Samantha, ay may ugaling mapanghimasok at sa mundong ito, ang sobrang ingay ay nakakasira ng plano. Napalunok si Marco. Ang kasakiman sa loob niya ay dahan-dahang tinatalo ang kanyang takot. Naiintindihan ko, Madam V. Ang ating usapan ay mananatili sa pagitan nating dalawa. Isang mapait na tagumpay ang naramdaman ni Althea. Alam niya ang kahinaan ni Marco, ang pera, at ang pagiging makasarili nito. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang lihim, dahan-dahan niyang pinuputol ang tiwala sa pagitan ng mag-asawa. Ang bawat mensaheng ipinapadala niya kay Marco, ang bawat tawag na kailangang sagutin sa labas ng kwarto, ay isang lamat na unti-unting lumalaki. Hindi nagtagal, nagsimula na ang mga regalo. Isang buke ng mga pulang rosas ang dumating sa opisina ni Marco na walang pangalan, tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "Para sa mga gabing hindi mo makalimutan." Nang makita ito ni Samantha na bumisita sa opisina, ang kanyang galit ay tila isang apoy na binuhusan ng gasolina. Sino ang nagpadala nito, Marco? Is it her? Is it that Madam V? Sigaw ni Samantha. Ang kanyang mukha ay namumula sa selos at insecurity. Ipinagpalit mo na ba ako sa babaeng yon dahil lang sa pera niya? Tumigil ka na, Samantha. You're being hysterical.
Sagot ni Marco, pilit na itinatago ang kaba. Business lang ang lahat. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang madilim na sasakyan, pinagmamasdan ni Althea ang eksena sa labas ng gusali. Nakita niya ang paglabas ni Samantha na umiiyak. Ang kanyang marangyang ayos ay tila nagugulo na. Isang sandali ng pagiging tao ang sumagi sa isip ni Althea. Naalala niya ang sarili niyang mga luha noong gabing ipinagpalit siya ni Marco. Ngunit ang habag ay mabilis na pinalitan ng puot. Iyak ka lang, Samantha. Ito pa lang ang simula. Mararamdaman mo rin ang lamig ng mundong itinira niyo para sa akin. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa isang lumang medalyon na suot niya sa ilalim ng kanyang gown. Ito ang huling alaala niya ng kanyang ama. Ang bawat hikbi ni Samantha ay tila isang alay sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Manong, ituloy na natin ang susunod na hakbang. Utos ni Althea sa kanyang driver. Siguraduhin mong matatanggap ni Samantha ang envelope mamayang gabi. Isang mapanganib na laro ang kanyang sinimulan. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong panganib. Ngunit para kay Madam V, ang panganib ay ang kanyang bagong tahanan. Ang bawat lamat sa relasyon ni Marco at Samantha ay isang baitang patungo sa kanyang muling pagkabuo. Maitatago ba ng isang lihim ang katotohanan? O ito ba ang siyang magsisilbing mitya para sumabog ang lahat ng inyong kasinungalingan? Pag-uwi ni Samantha sa kanilang mansion, isang itim na envelope ang nakapatong sa kanyang vanity table. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay may mga litrato ni Marco at Madam V na magkasama sa restaurant. Mukhang napakalapit at tila may malalim na ibinubulong si Marco sa babae. Ang katahimikan sa loob ng silid ay bumasag sa huling hibla ng katinoan ni Samantha. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang bawat litrato ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang mansyon ng mga Mizumori ay tila isang kabaong na binalot ng ginto. Marangya sa labas, ngunit may amoy ng pagkabulok sa loob. Habang dahan-dahang pumapasok ang itim na sasakyan ni Madam sa malawak na tarangkahan, naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Dito siya lumaki. Sa bawat sulok ng harding ito ay nakatanim ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Mga alaalang ngayon ay dinidilig na ng pait at puot. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng amoy ng mga mamahaling kandila at sariwang bulaklak. Ngunit para kay Althea, ang tanging naaamoy niya ay ang lansa ng kataksilan. Naroon sa pintuan si Don Hilario, ang kanyang lolo, na nakatayo ng tuwid habang hawak ang kanyang tungkod na yari sa ivory. Sa tabi nito ay si Marco na pilit na nagpapakitang gilas at si Samantha na bakas pa rin ang pamamaga ng mga mata mula sa kanilang pag-aaway. Isang malaking karangalan ang tanggapin ka sa aming tahanan, Madam V, wika ni Don Hilario. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na tila hindi nababawasan ng panahon. Lumapit si Althea. Sa isang kilos na nagmula sa kailaliman ng kanyang tradisyonal na pagpapalaki, kinuha niya ang kamay ng matanda at marahang itiniyak ang kanyang noo rito. Ang pagmamano na yon ay tila isang sadyang insulto na siya lang ang nakakaalam. Naramdaman niya ang magaspang at malamig na balat ng Don, ang kamay na minsang humaplos sa kanyang ulo bilang apo. Ngunit ang kamay din na malamang ay nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Ang paggalang sa nakatatanda ay isang utang na loob na hindi ko kailanman malilimutan. Don Hilario, bulong ni Althea. Ang kanyang mga salita ay tila may dobleng talim na bumaon sa hangin. Habang naglalakad patungo sa dining hall, napansin ni Althea ang isang matandang lalaki na abala sa paglilinis ng mga paso sa gilid. Si Mang Jose, ang matandang hardinero na nagturo sa kanya kung paano magtanim ng mga rosas noong bata pa siya. Ngunit ngayon, si Mang Jose ay tila isang kalansay na lamang. Ang kanyang damit ay kupas at puno ng tagpi. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning.
Nabalitaan ni Althea na matapos mawala ang kanyang ama, tinanggalan ng benepisyo ang lahat ng mga tapat na tauhan nito at pinanatili na lamang sila sa pinakamababang sahod. Nang dumaan si Althea sa tabi nito, sinadya niyang ihulog ang kanyang mamahaling panyo. Agad itong pinulot ng matanda ng may panginginig. "Madam, ang inyong gamit." Sa pag-abot ni Althea sa panyo, palihim siyang nag-iwan ng isang makapal na tumpok ng pera sa palad ng matanda. "Itago mo ito, Mang Jose. Bumili ka ng gamot at pagkain. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang anihan." Mahina niyang sambit habang nakatingin nang diretso sa mga mata ng matanda. Ang gulat sa mukha ni Mang Jose ay mabilis na napalitan ng isang lihim na pag-asa na tila mitya ng isang kandila sa dilim. Sa loob ng mansyon, habang nag-uusap sina Don Hilario at Marco tungkol sa mga business shares, nagpaalam si Madam V na gagamit ng palikuran. Ngunit sa halip na tumungo sa banyo, dahan-dahan siyang pumasok sa library ni Don Hilario. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay walang tunog. Doon, sa likod ng mga naglalakihang istante ng libro, nakita niya ang isang maliit na vault na nakabaon sa dingding. Mayroon itong nakaukit na maliit na plaka, Althea's Legacy. Kumunot ang noo ni Althea. Bakit may vault ang lolo niya na nakapangalan sa kanya? Bago pa man niya ito masuri ng maigi, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking kurtina. Pumasok si Don Hilario. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. May kausap siya sa kanyang cellphone at ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging magiliw na lolo. "Hindi ko pakay ang mga paliwanag mo." Ang sabi ko, "Siguraduhin mong patay na talaga ang batang yun. 2 taon na ang nakalilipas, pero hanggang na ngayon ay binubulabog pa rin ako ng multo niya. Kung kailangang sunugin mo ang buong border ng Cambodia para lang makasiguro, gawin mo." Ang bawat salitang binitawan ng Don ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Althea. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng kurtina hanggang sa halos mapunit ito. Ang kanyang sariling lolo, ang taong dapat ay proteksyon niya, ang siyang nagnanais ng kanyang kamatayan nang higit sa sinuman. Nang lumabas ang Don, nanatiling nakatayo si Althea sa dilim. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hapdi. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang digmaang ito ay hindi lamang laban kay Marco at Samantha. Ito ay isang digmaan laban sa mismong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kadiliman ng sementeryo ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Althea. Malayo sa nakasisilaw na ilaw ng mansyon at sa mga mapanuring mata ng mga taong nais siyang burahin sa mundo, dito sa harap ng puntod ng kanyang ama, siya ay hindi si Madam V. Dito, siya ay muling nagiging maliit na batang babae na nangungulila sa proteksyon ng isang magulang. Ang simoy ng hangin ay tila isang malamig na buntong hininga na dumadaloy sa pagitan ng mga matatayog na puno ng cypress, nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga nalalantang bulaklak. Dahan-dahang lumuhod si Althea sa damuhan. Ang kanyang mamahaling gown ay kumapit sa lupa, ngunit wala siyang pakialam. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na marmol na kinalalagyan ng pangalang Arturo Mizumori. Sa bawat haplos ng kanyang mga daliri sa nakaukit na letra, tila bumabalik ang isang himig mula sa kanyang gunita. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, malalim, payapa, at laging puno ng pag-asa. "Althea, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong nabago nang dahil sa iyong kabutihan." Madalas nitong sabihin sa kanya habang sila ay naglalakad sa hardin. Ang bawat salitang yon ngayon ay parang isang matalim na paalala kung gaano kalayo na ang kanyang nilakbay sa landas ng poot. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili ay dahan-dahang pumatak, bumabasa sa tuyong ibabaw ng marmol.
Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tahimik na hagulgol, isang pag-iyak na walang tunog ngunit sapat na para basagin ang katahimikan ng gabi. Papa, patawad. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pighati. Kailangan kong maging ganito. Kailangan kong maging matigas. Dahil ang mundong iniwan mo sa akin ay puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa. Ang sarili mong ama, Papa, siya ang nagtulak sa akin sa bangin. Isang marahang yabag ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi siya natakot. Alam niya ang amoy ng langis na pamahid at ang dahan-dahang paggalaw ng isang matanda. Lumitaw si Lola Esmeralda mula sa kadiliman. May dalang isang lumang balot na tela. Iha, alam kong darating ka rito. Wika ng matanda habang dahan-dahang nauupo sa tabi ni Althea. Mayroon akong itinagong lihim na matagal nang naghihintay sa iyo. Noong gabing mangyari ang aksidente ng iyong ama, ibinigay niya sa akin ang isang maliit na talaarawan. Sabi niya, kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, ikaw lang ang dapat makakita nito. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang tinatanggap ang balot. Nang buksan niya ito, isang lumang diary na may pabalat na balat ang lumabas. Sa bawat pahina, ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang buhay na saksi sa kanyang mga huling araw. Binasa ni Althea ang mga huling entry at doon ay tumambad ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Alam ng kanyang ama ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Don Hilario. Alam niyang nanganganib ang kanyang buhay dahil sa pagnanais niyang ituwid ang mga pagkakamali ng pamilya Mizumori. Habang hinahaplos ni Althea ang huling pahina, may naramdaman siyang matigas na bagay na nakadikit sa likod ng pabalat. Isang maliit na susi na yari sa tanso. May disenyong tila isang rosas. Lola, ano ang bubuksan ng susing ito? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Umiling si Lola Esmeralda. Iyan ang hindi ko alam, Althea. Ngunit ang iyong ama ay isang taong laging may nakahandang plano. Ang susing yan ang magdadala sa iyo sa huling katotohanan na nais niyang malaman mo. Yumakap ng mahigpit si Althea sa puntod ng kanyang ama. Ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na bato. Sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng paghihiganti ay hindi na lamang basta puot. Ito ay naging isang misyon, isang pangako na bibigyan niya ng hustisya ang dugo ng kanyang ama na dumanak ng dahil sa kasakiman ng sarili nitong kadugo. Papa, malapit na. Panata niya habang unti-unting tumitigil ang kanyang mga luha at napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi ko hahayaang mabulok ang iyong mga pangarap sa kamay ng mga Mizumori. Ang susing ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Bumangon siya, inayos ang kanyang sarili, at muling isinuot ang maskara ni Madam V. Ang gabi ay malalim pa. Ngunit para kay Althea, ang unang sinag ng katotohanan ay nagsisimula ng sumilay. This painting represents my soul, pure, expensive, and unattainable by people like you. I'm donating it because my heart is just too big for those who have nothing. Ang boses ni Samantha ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Madam V na nakatayo sa dulo ng bulwagan, ito ay parang tunog ng isang kaskas ng kuko sa pisara. Naroon si Samantha sa gitna ng entablado, suot ang isang kumukutitap na gintong gown, habang ipinagmamalaki ang isang rare masterpiece na di umano'y mula sa isang tanyag na pintor sa Europa. Ang mga mata ng mga elitista ng Maynila ay nakatuon sa kanya, puno ng paghanga sa kanyang kunwaring kabutihang loob. Sa tabi ni Samantha, si Marco ay nakatayo nang may malapad na ngiti, tila isang proud na asawa, habang marahang hinahaplos ang likod ni Samantha. Ang bawat haplos na yon ay parang isang mariing kurot sa gunita ni Althea. Naalala niya kung paano siya dinala ni Marco sa parehong entablado noon. Nangakong siya ang tanging reyna ng kanyang buhay. Ngayon, ang trono niya ay inookupahan na
ng isang ahas na nagpapanggap na anghel. Dahan-dahang lumapit si Madam V. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang kalkuladong nota sa isang madilim na symphony. Ang kaba sa kanyang dibdib ay pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Hawak niya ang isang maliit na remote. Sa loob ng kanyang clutch bag, ang susing magpapabagsak sa toring gawa sa kasinungalingan. Truly a masterpiece, Mrs. Mizumori, wika ni Madam V habang papaakyat sa entablado. Ang lahat ng atensyon ay agad na lumipat sa kanya. Ang aura ng kapangyarihan na dala niya ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Madam V, thank you for coming, sagot ni Samantha, bagamat bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Are you planning to bid for my soul's reflection? I don't bid for fakes, Samantha, malamig na sagot ni Althea. Ang ngiti ni Samantha ay biglang naging isang tuod. Sa isang pindot ni Madam B sa remote, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Hindi na ang mga larawan ng charity work ni Samantha ang nakita, kundi isang video ng isang tagong bodega sa Binondo kung saan ginagawa ang mga pekeng painting. Sa video, malinaw na nakikita si Samantha na nakikipag-usap sa isang forger. Itinuturo ang painting na nasa entablado ngayon. What is the meaning of this? Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Ang ugong ng mga bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabaha sa katinuan ni Samantha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mikroponong hawak niya ay lumilikha ng isang matinis na tunog sa sobrang higpit ng kanyang kapit. Naramdaman ni Samantha ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng mga matang dati ay puno ng paghanga, ay ngayon ay puno na ng pandidiri at pangungutya. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tila umiikot ang paligid, ang mga ilaw ng ballroom ay nagiging malalabong mantsa ng puti at dilaw. Ang bawat tawa at bulong ng mga panauhin ay parang mga latay ng latigo sa kanyang pagkatao. Nadama niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod, habang ang kanyang puso ay tila nais tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng takot. This is a lie. Isang sabotage ito, sigaw ni Samantha. Ngunit ang kanyang boses ay naging paos at walang saysay. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Samantha. Mula ito kay Marco, ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakadulas ni Samantha sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay kumulubot sa ilalim ng kanyang katawan. Doon, sa harap ng lahat, ang reyna ng gabi ay naging isang kaawa-awang basura sa gitna ng entablado. Pinanood ni Althea ang bawat segundo ng pagbagsak ni Samantha. Walang ligaya sa kanyang puso, kundi isang malalim at tuyot na pakiramdam ng katarungan. Lumapit siya sa nakadapa na si Samantha at bumulong ng sapat lang para marinig nito. Ang gintong hindi tunay ay laging nagiiwan ng mantsa sa balat, Samantha. At ang sayo ay hinding-hindi na mabubura. Tumalikod si Althea at marahang naglakad palabas ng ballroom. Sa labas ng pinto, nakita niya ang isang estranghero na mabilis na naglalakad palayo. May hawak na kamera. Sino ang kumuha ng video na yon at bakit tila mas marami pa siyang alam kaysa sa akin? Ang anino ba ng aking nakaraan ay may sariling plano para sa mga nagtaksil sa akin? Ang malamig na hangin sa labas ay humahalik sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling nakatali sa misteryosong kumuha ng video. Ang pagguho ni Samantha ay simula pa lamang, ngunit ang tunay na kalaban ay nananatili pa ring nasa dilim. Wala na akong pakialam kung saan ka kukuha ng pera, Marco. Ang gusto ko, mabayaran mo ang utang mo bago matapos ang linggong ito. O hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng kamatayan. Si Marco, na dating naglalakad nang may mataas na noo sa mga pasilyo ng Mizumori Corporation, ay nakalubog ngayon sa kanyang mamahaling swivel chair, basang-basa
ng malamig na pawis. Ang kanyang opisina na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay tila naging isang masikip na hawla. Ang mga bank notices na nakakalat sa kanyang mesa ay mga puting bandila ng pagsuko na hindi niya matanggap. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Madam V. Pinapanood niya sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ang unti-unting pagguho ng lalaking minsang naging mundo niya. Ang paghinga ni Marco ay mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binibilang ang mga natitirang assets na mayroon siya. Ang bawat buntong hininga nito ay tila isang himig ng pagkatalo na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa puso ni Althea. Dahan-dahang kumatok si Madam V, ang tunog ng kanyang mga kuko sa kahoy ay tila isang marahang pagtibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Marco. Mr. Mizumori, you look distressed. Wika ni Madam V habang pumasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang sariwang hangin sa gitna ng suffocating na kapaligiran. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong mga investments. It's a pity. Ang ganda sana ng iyong mga plano kung hindi ka lang naging masyadong mapusok. Madam V, nautal na sagot ni Marco, pilit na inaayos ang kanyang gusot na kurbata. Ito ay maliit na problema lamang. Kayang-kaya ko itong ayusin. Huwag na tayong magbulahan, Marco. Malamig na putol ni Althea. Umupo siya sa harap ng mesa at inilapag ang isang makapal na folder. Alam nating pareho na ang iyong lolo, si Don Hilario, ay hindi magdadalawang isip na itapon ka kapag nalaman niyang nilulustay mo ang kumpanya para sa iyong mga utang sa sugal at maling negosyo. But I'm here to offer you a lifeline. Naningkit ang mga mata ni Marco. Ang pag-asa at pagdududa ay naglalaban sa kanyang mukha. Anong kapalit? Your shares, Marco. Lahat ng nakapangalan sa iyo sa Mizumori Corporation, kapalit ng halagang magliligtas sa iyo mula sa kulungan at sa mga taong gustong pumatay sa iyo. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahas na pagtibok ng puso ni Marco na tila nais bumutas sa kanyang dibdib. Ang pagtataksil sa kanyang lolo ay nangangahulugan ng tuluyang pagputol sa kanyang koneksyon sa pamilya, ngunit ang takot sa kamatayan ay mas matimbang kaysa sa katapatan. Kinuha ni Marco ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto. Ang dulo ng panulat ay lumilikha ng maliliit at hindi pantay na guhit sa papel bago niya tuluyang mailagda ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ng kanyang pirma ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na dahan-dahang hinihiwa at ibinibigay kay Madam V. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Pinanood ni Althea ang bawat galaw ng panulat. Ang golden moment na ito, ang panginginig ng kamay ng lalaking nagtapon sa kanya sa putikan, ay mas matamis pa sa anumang alak na natikman niya. Now, bulong ni Althea habang kinukuha ang pirmadong dokumento, ang kanyang boses ay puno ng isang madilim na kagalakan. You are just an employee in your own company, Marco. Isang utusan na nananahan sa ilalim ng aking mga paa. Naiwang tulala si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakalapat pa rin sa mesa, malamig at walang buhay. Ngunit habang tinitingnan ni Althea ang mga dokumento, isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mga shares ni Marco ay nasa kanya na, ngunit nasaan ang orisinal na kopya ng testamento ng kanyang ama na dapat ay nasa pangangalaga ni Marco. Kung wala ito rito, sino ang nagtatago ng huling alas na maaring magpabagsak kay Don Hilario? Ang bawat piraso ng yaman na iyong ninakaw ay dahan-dahang babawiin, hindi dahil sa kailangan ko ng ginto, kundi dahil kailangan mong maramdaman ang lamig ng pagiging walang-wala sa gitna ng mundong iyong binuo sa kasinungalingan. Tumalikod si Madam V. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang huling marcha ng tagumpay, habang iniwan niya si Marco sa gitna ng kanyang sariling impyerno.
Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na library ni Don Hilario. Ang tanging liwanag na nagmumula sa kanyang maliit na flashlight ay sumasayaw sa mga luma at naglalakihang istante ng libro na tila mga higanteng nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang susing tanso, ang huling pamana ng kanyang ama na nagdala sa kanya rito sa gitna ng gabi. Naramdaman niya ang lamig ng bakal habang dahan-dahan niyang inilulusot ang susi sa maliit na siwang ng vault na nakatago sa likod ng malaking painting ng kanilang pamilya. Hindi narinig ang anumang tunog, ngunit naramdaman niya ang pagpihit ng mekanismo sa loob, isang senyales na ang mga lihim na matagal nang ibinaon ay handa nang lumabas. Nang bumukas ang pinto ng vault, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humalik sa kanyang mukha. Isang amoy na tila nagmula sa kabilang buhay. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong may selyo ng Mizumori Corporation, ngunit may mga sulat kamay na hindi para sa mata ng publiko. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw habang binabasa ang isang liham na may petsa bago ang aksidente ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag, tumambad ang katotohanang mas masakit pa sa pagkakabenta sa kanya sa Cambodia. Ang utos para sa pagpatay sa kanyang ama ay malinaw na nakasulat at sa ibaba nito ay ang pirma ni Don Hilario. Ang dahilan? Ang kanyang ama ay nais gawing pundasyon para sa mahihirap ang malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya. Para kay Don Hilario, ang kabutihan ng kanyang anak ay isang sakit na kailangang putulin upang hindi mahawa ang imperyong kanyang binuo sa dugo at pawis. Isang mahinang ungol ng dalamhati ang kumawala mula sa mga labi ni Althea. Para bang unti-unting nawawala ang kanyang paghinga habang binabasa ang mga nakasulat sa dokumento. Ang bawat linya ay tila matalim na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso. Nanlalabo ang kanyang paningin, nanghina ang kanyang buong katawan at halos mawalan siya ng balanse. Mabilis siyang napakapit sa mesa upang hindi tuluyang gumuho sa sahig. Hindi niya matanggap ang katotohanang nasa kanyang harapan. Ang lalaking itinuring niyang gabay, tagapagtanggol, at pundasyon ng kanilang pamilya sa loob ng maraming taon ay may itinatagong napakadilim na lihim. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso ay siya ring responsable sa pagbuhos ng dugo ng sarili nitong kaanak. Lahat para lamang sa kapangyarihan, kayamanan, at mga dokumentong magbibigay sa kanya ng kontrol sa kanilang angkan. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundong matagal niyang pinanghawakan bilang katotohanan. Sa gitna ng kanyang pagkasuklam, nakita niya ang isa pang dokumento, ang kasunduan sa pagbebenta sa kanya sa sindikato. Ang halagang nakasulat doon ay kakarampot lamang kumpara sa yaman ng mga Mizumori, isang patunay na ang layunin ng Don ay hindi ang pera, kundi ang tuluyang burahin ang anumang bakas ng kabutihang loob na nagmula sa kanyang ama. Papa, bakit? Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay parang isang pira-pirasong kristal na nahuhulog sa sahig. Isang golden moment ang sumagi sa kanyang isipan nang mahawakan niya ang isang tuyong rosas na nakaipit sa mga dokumento. Ito ang rosas na ibinigay niya sa kanyang lolo noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ang katotohanang itinabi ito ng Don habang pinaplano ang kanyang pagkawasak ay isang uri ng kalupitan na hindi niya kayang unawain. Biglang bumukas ang malaking pinto ng library. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino na tumama sa paanan ni Althea. Doon, nakatayo si Don Hilario. Hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng bato na walang anumang bakas ng pagsisisi. Hindi mo na sana dapat binuksan ang pintong yan, Althea. Wika ng matanda, ang kanyang boses
ay malamig at walang emosyon. Tila hindi siya nagulat na makita ang kanyang apo na buhay. Bakit lolo? Halos pabulong na sabi ni Althea, ngunit ang bawat salita ay puno ng sakit at pagkabigo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang mga dokumentong naglalaman ng nakagigimbal na katotohanan. Unti-unti siyang tumingala at ang kanyang mga mata ay namumula na sa pagpipigil ng luha. Bakit mo nagawa iyon? Basag ang kanyang boses. Siya ang sarili mong anak, sarili mong dugo. Paano mo natitiis na kitilin ang buhay niya? Napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa mga papeles na para bang doon niya ibinubuhos ang lahat ng galit at dalamhating matagal nang naiipon sa kanyang dibdib. Lumaki akong iniisip na ikaw ang taong dapat naming hangaan at pagkatiwalaan. Umiling siya habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Pero ngayon, nalaman kong handa kang sirain ang sarili mong pamilya para lamang mapanatili ang kapangyarihan. Humugot siya ng mabigat na hininga bago muling nagsalita. Sabihin mo sa akin, Lolo, sulit ba? Nanginginig niyang tanong. Sulit bang mawalan ng anak, mawalan ng dangal, at sirain ang sarili mong kaluluwa para lamang sa isang kumpanya at kayamanang hindi mo naman madadala sa hukay? Ang katahimikan pagkatapos ng kanyang mga salita ay mas mabigat pa kaysa anumang sigaw. Humakbang pumasok ang Don. Ang bawat diin ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahil sa mundong ito, ang mahihina ay walang karapatang mamuno. Ang iyong ama ay isang tupa sa gitna ng mga lobo. At ikaw ay isang pagkakamali na dapat ko nang itinuwid noon pa. Naramdaman ni Althea ang isang matinding panganib na bumabalot sa silid. Alam ba ni Marco ang tungkol sa mga dokumentong ito? O siya rin ay biktima lamang ng laro ng kanyang lolo? Ngunit bago pa siya makasagot, nakita niya ang paggalaw ng kamay ng Don sa likod ng kanyang tungkod, isang senyales na mayroon siyang inihandang huling bitag para sa kanyang sariling apo. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit sa loob ng madilim na silid na ito, ang katarungan ba ang mananaig o ang kadiliman na muling nagnanais na lumamon sa huling pag-asa ng mga Mizumori? Kain na tayo, baka lumamig ang pagkain, pati na ang inyong mga konsensya. Ang boses ni Madam V ay pumailan lang sa loob ng napakalawak na dining hall ng mansion. Isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng isang malamig na libingan. Ang lamesa ay natatakpan ng pinakamahal na telang lino. Puno ng mga pagkaing ang bango ay dapat sana ay nakapupukaw ng gutom. Ngunit para sa mga taong nakaupo doon, ang bawat amoy ay tila lason na sumasakal sa kanilang lalamunan. Naroon si Marco na hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at kay Madam V. Sa tabi niya ay si Samantha, na bagamat wasak na ang reputasyon ay pilit pa ring nag-aayos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tinidor hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. At sa dulo ng lamesa, nakaupo si Don Hilario, tila isang hari na unti-unting nawawalan ng kaharian. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa gitna ng lamesa, sa tapat ng Don, ay nakalagay ang mga dokumentong kinuha ni Althea mula sa library, isang tahimik na banta na mas maingay pa sa anumang sigaw. Madam V, ano ba talaga ang pakay mo sa hapunang ito? We've given you the shares. What else do you want? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng pagiging arogante. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Madam V. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng alak. Ang tunog nito sa lamesa ay tila isang huling hatol. Gusto ko lang namang makasama ang aking pamilya. Sa huling pagkakataon, Marco, hindi ba't iyon ang itinuro sa akin ni Don Hilario? Na ang pamilya ay dapat nagtutulungan, lalo na sa paglilibing ng mga sikreto? Anong pamilya? You are a stranger.
Sigaw ni Samantha. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. You're just some rich woman who thinks she can buy us. Dahan-dahang tumayo si Madam V. Ang bawat kilos niya ay tila isang dula na dahan-dahang umaabot sa rurok. Inabot niya ang kanyang buhok, ang maikli at itim na wig na naging proteksyon niya. Sa isang marahang hila, nalaglag ang pekeng buhok, inilalantad ang mahaba at kulot na buhok na pamilyar sa kanilang lahat. Kasunod nito, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kulay abong contact lenses. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang kulay ng tsokolate at ang lalim ng hapdi na naroon ay hindi mapagkakamalan. Hindi niyo ba talaga ako nakikilala? O sadyang ayaw niyo lang makita ang multong kayo mismo ang lumikha? Ang kanyang boses ay naging malambot. Ang boses ni Althea na matagal na nilang inakalang nabaon na sa lupa. Ako ang Althea na ibinenta mo, Marco. Para sa iyong mga utang, ako ang kaibigang tinalikuran mo, Samantha. Para sa diamanting suot mo ngayon. At ako ang apo na nais mong ipapatay lolo dahil lang sa katapatan ng aking ama. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging bingi. Si Samantha ay napatayo. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahabang kalos sa sahig bago ito natumba. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan sa tindi ng gulat. Si Marco ay tila naging rebulto. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Don Hilario. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay bumaon. Sa telang suot niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga mata ni Althea. Mga matang tila nakikita ang kaluluwa ng kanyang anak na si Arturo na naniningil sa kanya. Ikaw, bulong ng Don. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga na nagmumula sa ilalim ng lupa. Oo, Lolo. Ako ito. Buhay ako. Wika ni Althea habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa konsensya ng Don. At dala ko ang lahat ng katotohanang nais mong ibaon. Ang hapunan na ito ay hindi para sa atin. Ito ay para sa katarungan ni Papa. Biglang nangisay ang mga kamay ni Don Hilario. Ang kanyang tungkod ay nahulog at lumikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla at ang kanyang mga labi ay naging kulay ube. Sa gitna ng takot ni na Marco at Samantha, na natiling nakatayo si Althea, pinapanood ang pagguho ng taong nagpahirap sa kanya. Walang gumalaw. Ang hangin ay tila naging yelo. Ang katanungang naiwan sa isipan ng lahat ay tila isang lason na walang lunas. Maituturing bang tagumpay ang makitang nagdurusa ang iyong sariling dugo? O ang bawat patak ng luha ng iyong kaaway ay dagdag na bigat lamang sa krus na iyong papasanin sa iyong pag-iisa? Sa huling sandali bago mawalan ng malay ang Don, ang tanging nakita niya ay ang mga mata ni Althea. Mga matang hindi na humihingi ng awa, kundi nagdidikta ng isang hatol na walang hanggan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang nais natin, ngunit dumarating ito sa oras na hindi na natin kayang tumakbo mula sa ating sariling anino. Sa loob ng ilang sandali, ang marangyang dining hall na naging saksi sa pagbubunyag ni Althea ay napuno ng mga taong nakauniporme. Ang mga asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng awtoridad sa labas ay sumasayaw sa mga dingding, tila mga mapanghusgang mata na kumukutitap sa gitna ng kadiliman. Marco Mizumori, you are under arrest for human trafficking, corporate fraud, and conspiracy to commit murder. Ang boses ng opisyal ay malamig at formal, walang puwang para sa negosasyon. Naramdaman ni Marco ang malamig na bakal ng posas na kumagat sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya, hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang sariling takot. Wait,
This is a mistake. Samantha, do something. Lolo. Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng kanyang lolo na dinala na sa stretcher at ang hikbi ni Samantha na nakaluhod sa sahig habang pilit na itinatago ang kanyang muka. Sa kabilang dako, si Samantha ay tila isang ibon na nabaliwan ng pakpak. Ang lahat ng diamante at gintong kanyang pinakaingatan ay tila naging mga uling na nagpapapaso sa kanyang balat. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at ang tanging natira sa kanya ay ang matinding hiya na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa loob ng ilang araw, ang balita tungkol sa kanyang panloloko sa auction ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo at ang bawat pinto ng mga elitistang kaibigan ay tila naging pader na hindi na muling magbubukas para sa kanya. Habang inilalabas si Marco, na natiling nakatayo si Althea sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit. Tanging isang malalim na pagkapagod ang nakaukit doon. Pinanood niya ang lalaking minsang naging mundo niya habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan, kundi isang uri ng pait na tila lason sa kanyang lalamunan. Isang hapon, binisita ni Althea si Don Hilario sa ospital. Ang matanda ay nakahiga, hindi makagalaw, at ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga mata na puno ng takot at pagsisisi. Ang bawat patak ng swero ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras sa mundong kanyang pilit na kinontrol. Hindi makapagsalita ang Don, ngunit sa bawat tingin niya kay Althea, tila humihingi siya ng tawad na hindi na kailanman maririnig. Ang katahimikan ng iyong magiging bilangguan, Lolo, bulong ni Althea habang inaayos ang kumot ng matanda. Diyan mo mararamdaman ang bawat sigaw ni Papa na hindi mo pinakinggan. Kasunod nito ay ang kanyang pagbisita sa kulungan ni Marco. Doon, sa likod ng mga rehas, ang dating makapangyarihang Marco ay mukhang isang basang sisiw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Althea, please help me. Kukunin ko lahat ng shares, ibabalik ko lahat. Just get me out of here. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mga rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Isang golden moment ang nangyari nang tumitig ng malalim si Althea sa kanya. Hindi siya nagsalita. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nakita ni Marco ay ang awa sa mga mata ni Althea. Isang awa na mas masakit pa sa anumang mura o sampal. Doon naintindihan ni Marco na wala na siyang babalikan at ang babaeng kanyang minahal at ipinagpalit ay tuluyan ng pumanaw sa kanyang buhay. Nang lumabas si Althea sa presinto, ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit habang papasok siya sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na anyo na nakatayo sa tapat ng mansyon ng mga Mizumori. Isang mansyon na ngayon ay kanya na muli. Naroon si Lola Esmeralda. Suot ang kanyang simpleng barot saya, bitbit ang isang lumang bayong. Ang kanyang nangiti ay tila isang liwanag sa gitna ng dapit hapon. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Althea ay biglang bumalik. Bakit narito si Lola? At ano ang dala niyang balita mula sa nakaraan na inakala ni Althea na tapos na? Tapos na nga ba ang lahat ng paghihirap? O ito pa lang ang simula ng isang bagong yugto kung saan ang bawat lihim ay muling magpapakita ng kanilang tunay na mukha? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Mizumori na dati ay puno ng ingay ng mga marangyang handaan ay binalot na ngayon ng isang nakatutulig na katahimikan. Hindi na ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ang nananaig, kundi ang amoy ng gamot at ang mabigat na aura ng isang bahay na pilit na bumabangon mula sa malalim na pagkakahimbing. Para kay Althea, ang paglalakad sa mga pasilyong ito ay tila isang paglalakbay sa gitna ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, puno ng timpi
at isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya natikman. Sa loob ng master bedroom, nakahiga si Don Hilario, ang dating makapangyarihang leon ng mga Mizumori, na ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon sa kanyang kagustuhan at ang tanging paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mundo ay sa pamamagitan ng kanyang mga mata na laging basa ng luha. Dahan-dahang lumapit si Althea, bitbit ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Naupo siya sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay walang bakas ng puot, tanging isang malalim na pag-unawa sa ikot ng buhay. "Lolo, oras na para kumain." Malumanay na wika ni Althea. Maingat niyang kinuha ang kutsara at dahan-dahang inihipan ng pagkain bago ito itapat sa mga labi ng matanda. Sa bawat subo na ibinibigay ni Althea, naramdaman niya ang panginginig ng mga labi ni Don Hilario. Ang matanda ay tila nais magsalita, nais humingi ng kapatawaran, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga butil ng luha na dahan-dahang gumagapang sa kanyang kulubot na pisngi. Isang golden moment ang naganap nang ang isang mainit na luha ng Don ay pumatak sa likod ng kamay ni Althea habang sinusubuan niya ito. Hindi lumayo si Althea. Hinayaan niya ang luhang yon na manatili sa kanyang balat, tila isang bautismo ng pagpapatawad na hindi na kailangan ng mga salita. Hindi niya ito ginagawa dahil karapat-dapat ang Don, kundi dahil kailangan niyang palayain ang kanyang sariling puso mula sa kadena ng galit. "Iha, mayroon pa akong isang bagay na dapat mong malaman," wika ni Lola Esmeralda na dahan-dahang pumasok sa silid. May hawak siyang isang lumang sobre na may tatak ng selyo ng isang kilalang law firm. Ibinigay ito sa akin ni Attorney Rodriguez bago siya lumisan patungong ibang bansa noong mamatay ang iyong ama. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag nakamit mo na ang iyong katarungan. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang liham na isinulat ng kanyang ama, si Arturo, ilang araw bago ang malagim na aksidente. Ang bawat letra ay tila may kasamang pintig ng puso ng kanyang ama. "Althea, aking munting prinsesa," panimula ng liham. "Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa iyong tabi. Huwag kang matakot. Ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas. Ipinagkatiwala ko ang lahat kay Attorney Rodriguez. Siya ang magiging tagapangalaga mo sa dilim. Siya ang The Guardian na gagabay sa iyo hanggang sa muli mong makuha ang nararapat sa iyo. Ang pangarap ko ay hindi ang yaman, kundi ang makita kang malaya at nagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal ko sa iyo." Napatakip ng bibig si Althea. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ang misteryosong tagapagtanggol na tumulong sa kanya sa simula pa lang, ang nagbigay ng pondo sa Thailand, ang nagpadala ng video laban kay Samantha, ay ang matalik na kaibigan at abogado ng kanyang ama. Sa bawat hakbang ng kanyang paghihiganti, hindi pala siya nag-iisa. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay nanatiling buhay sa pamamagitan ng mga taong tapat sa kanya. Dahil sa liham na yon, mas lalong naging malinaw ang landas para kay Althea. Sinimulan niya ang paglilinis sa pangalan ng kanyang ama, sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakuha na patunayan sa publiko na si Arturo Mizumori ay biktima ng sabwatan at ang kanyang tanging hangad ay ang kabutihan ng nakararami. Itinatag ni Althea ang Althea Foundation, isang organisasyong naglalayong tumulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at human trafficking, ang mismong impyernong kanyang pinagdaanan. Isang gabi, habang nakatayo si Althea sa balcony ng mansyon, pinagmamasdan ang mga bituin, lumapit si Lola Esmeralda sa kanya. "Ano na ang plano mo, iha? Ang mansyon ay puno na ng liwanag. Ang iyong ama ay nakangiti na, marahil sa langit." "Lola, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang nangyari," sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng kapanatagan. "Ito ay ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng nakaraan ng aking bukas.
Gusto kong ibenta ang mansyong ito. Masyadong maraming alaala ng pighati rito. Gusto kong magsimula muli sa isang lugar na puno ng tunay na tawanan. Ngunit paano ang susing nahanap mo sa diary? Tanong ni Lola. Hindi pa natin alam kung ano ang bubuksan nito. Tumingin si Althea sa maliit na susing tanso na suot niya bilang pendant. Isang misteryo pa rin ang nananatili. Bagamat nakamit na niya ang katarungan at nagsisimula na ang kanyang paghilom, tila may isa pang huling pintuan na kailangang buksan. Isang pintuan na maaring magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang bagong paglalakbay. Handa na ba si Althea na harapin ang huling katotohanang itinatago ng susing tanso? O ang katahimikang kanyang nakamit ay sapat na para sa kanyang nagdurugong kaluluwa? Ang pag-alis sa lugar na naging saksi ng iyong bawat pagtangis ay hindi isang pagtakas, kundi isang maringal na paraan ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang mga huling kahon ay isinakay na sa truck at ang malawak na pasilyo ng mansyon ng mga Mizumori ay muling binalot ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakabibingi, kundi nagbibigay ng payapang pamamaalam. Nakatayo si Althea sa gitna ng engrandeng hagdanan, pinagmamasdan ang bawat sulok na dati ay puno ng kasakiman at pighati. Ngayon, ang mansyong ito ay pag-aari na ng isang institusyong gagawin itong tahanan para sa mga batang ulila. Isang huling sulyap, isang huling buntong hininga, at dahan-dahan niyang isinara ang malaking pinto sa likuran niya. Lumipat si Althea sa isang payapang komunidad sa labas ng lungsod. Isang bahay na yari sa kahoy at bato na napalilibutan ng mga punong mangga at mababangong halamang namumulaklak. Dito, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa umaga at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtina. Kasama niya si Lola Esmeralda, na tila muling bumata dahil sa sariwang hangin at katahimikan ng kanilang bagong buhay. Isang hapon, habang inaayos ni Althea ang mga huling kagamitan sa kanyang bagong silid, muli niyang nahawakan ang lumang lamesa na tanging piraso ng muebles na itinira niya mula sa opisina ng kanyang ama. Ito ang lamesang ginagamit ni Arturo kapag binabasahan siya ng mga kwento noong bata pa siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga ukit sa gilid nito hanggang sa may mapansin siyang isang bahagyang nakaumbok na bahagi sa ilalim ng drawer. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang susing tanso na suot niya sa leeg. Gamit ang dulo ng isang maliit na kutsilyo, maingat niyang itiniyak ang kahoy hanggang sa lumitaw ang isang maliit at tago na susiyang butas. Nang pumasok ang susi at marinig ang marahang pag-ikot ng mekanismo, isang maliit na drawer ang bumukas. Sa loob ay walang ginto, walang mga dokumento ng kumpanya. Naroon ang isang kupas na litrato ng kanyang ina. Isang babaeng may mga matang kasing amo ng kay Althea at isang sulat na may petsang isinulat nung araw na isinilang siya. Para sa aking Althea, simula ng sulat. Ang susing ito ay hindi para sa yaman ng mundo, kundi para sa kayamanan ng iyong pagkatao. Ano man ang mangyari, tandaan mong ikaw ay anak ng pag-ibig, hindi ng kasakiman. Ang tunay na lakas ay wala sa paghihiganti, kundi sa kakayahang muling bumuo ng isang wasak na mundo. Naramdaman ni Althea ang isang mainit na luha na pumatak sa litrato ng kanyang ina. Isang golden moment ang naganap nang maramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, naroon si Lola Esmeralda, nakangiti ng may kasamang luha sa mga mata. Ngayon ay buo na ang iyong pagkatao, iha, bulong ng matanda. Wala na ang Madam V. Ang natira na lamang ay ang tunay na Althea. Kinabukasan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaki ang bumaba. Si Gabriel, ang anak ni Attorney Rodriguez, na siya palang nagpapatakbo ng Althea Foundation sa malayo. Lumapit ito nang may malalim na respeto
Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Madam, Althea, wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Handa na po ang unang shelter para sa mga biktima. Hinihintay po nila ang babaeng nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Tumingin si Althea sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang sikat ng araw ay nagsisimulang magbigay ng kulay sa langit. Naramdaman niya ang isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa pagnanasa, kundi sa pag-asa na maaari pa siyang magmahal at mahalin ng walang takot. Handa na ako, Gabriel, sagot ni Althea. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bango ng bagong simula. Ang mga sugat ng Cambodia, ang kataksilan ni Marco, at ang kalupitan ng Don ay naging mga bahagi na lamang ng isang kwentong natapos na. Ang susing tanso sa kanyang leeg ay hindi na isang pabigat, kundi isang paalala na sa bawat siradong pinto ng pighati, laging may nakatagong susi para sa isang bagong bukas. Ang bawat paghakbang patungo sa liwanag ay isang panata sa sarili na ang dilim ay wala ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng bawat bagong simula, handa na ba ang puso ni Althea na tuluyang buksan ang pintuan para sa isang bagong pag-ibig? Ang malakas na tunog ng gavel na humampas sa kahoy na lamesa ng hukom ay tila isang huling hatol na bumasag sa katahimikan ng buong silid paghuhukom. Ang bawat salitang binigkas ng judge ay tila mga mabibigat na bato na isa-isang inilagay sa balikat ni Marco at Samantha. Isang habambuhay na pagkabilanggo para sa salang human trafficking at malawakang fraud. Sa gilid ng courtroom, nakaupo si Althea, suot ang isang simpleng puting bestido. Wala siyang suot na mamahaling alahas, wala ang matatalim na contact lenses ni Madam V. Ang kanyang mga mata ay malinaw, sumasalamin sa liwanag na nagmumula sa malalaking bintana ng gusali. Pinanood niya ang mga bantay habang dahan-dahang inilalabas ang mga taong minsang nagnakaw ng kanyang buhay. Nang dumaan si Marco sa kanyang tapat, tumigil ito sandali. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay namumula at nangingilid ang luha. Althea, I'm so sorry. Kung maibabalik ko lang ang lahat. Bulong nito, ang kanyang tinig ay paos at basag. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, binigyan niya ito ng isang marahang tango, isang pagkilala na narinig niya ang hingi ng tawad, ngunit isang paalala rin na ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kabayaran. Pinanood niya ang likod ni Marco hanggang sa tuluyan itong maglaho sa dilim ng pasilyo. Si Samantha naman ay hindi na magawang tumingin sa kanya. Ang tindi ng hiya na nakaukit sa mukha nito ay sapat na para malaman ni Althea na ang katarungan ay nakamit na. Paglabas ni Althea sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang balat. Hindi na ito ang nakapapapasong init ng Cambodia, kundi isang mainit na yakap ng kalayaan. Doon, sinalubong siya ng mga taong naging pamilya niya sa gitna ng uno sa beliko bangombom. Si Lola Esmeralda na may hawak na panyo, si Gabriel na may bitbit na mga folder para sa foundation, at ang mga dating tauhan ng kanyang ama na ngayon ay muling nagtatrabaho ng may dangal. Tapos na ang gabi, iha, wika ni Lola Esmeralda habang hinahaplos ang pisngi ni Althea. Ang bawat luha na pumatak ay naging hamog na nagbigay ng buhay sa iyong bagong umaga. Bumalik si Althea sa kanyang bagong tahanan, ang bahay na puno ng amoy ng sariwang halaman at kapayapaan. Sa huling gabi ng kanyang paglalakbay bilang Madam V, tumayo siya sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na wig na naging balutin niya at inilagay ito sa loob ng isang kahon, kasama ang susing tanso na nagbukas ng huling lihim ng kanyang ama. Salamat, Madam V, bulong niya sa kanyang refleksyon. Salamat sa pagprotekta sa akin noong hindi ko kaya. Ngunit ngayon, kailangan ko nang maging si Althea muli. Isang golden moment ang naganap nang lumabas siya sa kanyang garden
at makita ang pagsikat ng araw sa malayo. Ang kalangitan ay napuno ng mga kulay ng rosas, lila at ginto. Isang obra maestra na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Naramdaman ni Althea ang isang malalim na pasasalamat sa bawat pait na kanyang pinagdaanan dahil ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang lakas. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-post ng isang maikling mensahe para sa mga taong sumubaybay sa kanyang kwento. Isang pasasalamat na nagmula sa kailaliman ng kanyang puso. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang pagpapatawad at paglaya ang tunay na nakabubusog sa kaluluwa. Tapos na ang laban, tapos na ang gabi. Ngayon, handa na akong yakapin ang umaga nang may ngiti sa aking mga labi at pag-asa sa aking puso. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata, nilalasap ang bawat sandali ng katahimikan. Wala na ang mga multo, wala na ang poot. Ang tanging natira ay ang isang babaeng marunong ng magmahal muli. Nagsisimula sa pagmamahal sa kanyang sariling buhay. Lumipas ang 3 taon. Ang bawat araw na dumaan ay tila isang banayad na haplos ng panahon sa mga sugat na inakalang hindi na maghihilom. Ang Althea Sanctuary ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ngayon ay isang luntiang kanlungan sa gitna ng isang payapang lambak kung saan ang mga halakhak ng mga batang naglalaro at ang awit ng mga ibon ang pumalit sa bawat sigaw ng pighati na minsang narinig ni Althea sa dilim. Nakatayo si Althea sa ilalim ng isang matandang punong mangga, pinagmamasdan ang mga kababaihang tinuturuan ni Lola Esmeralda ng sining ng paghahabi. Ang mga kamay na dati ay nakakuyom sa takot ay abala na ngayon sa paglikha ng mga makukulay na tela. Mga telang tila sumasalamin sa bawat pangarap na muling nabuo. Wala na ang anino ni Madam B sa kanyang mukha. Ang bawat guhit ng kanyang ngiti ay tunay at ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi na nagmumula sa kislap ng diamante, kundi sa apoy ng pag-asa na nananahan sa kanyang kaluluwa. Isang mainit na tasa ng kape ang inilapag ni Gabriel sa maliit na lamesa sa tabi niya. Ang bango ng barako ay humahalo sa simoy ng hangin, nagbibigay ng pamilyar na kapanatagan. Malayo na ang ating narating, Althea. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pagtingin na hindi na kailangang bigkasin ng mga salita. Isang golden moment ang naganap nang marahang hawakan ni Gabriel ang kamay ni Althea. Hindi ito mabilis, hindi ito marahas. Ito ay isang pagtatapat ng katapatan at respeto. Tumingin si Althea sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang banayad na kilig. Isang pakiramdam na akala niya ay kasama ng nabaon sa Cambodia. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang ang pag-ibig na narito ay hindi isang bitag, kundi isang kanlungan. Napatawad ko na sila, Gabriel. Bulong ni Althea habang nakatanaw sa malayo. Napatawad ko na si Marco, si Samantha, at maging si Lolo. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang bilangguan na ako rin ang may hawak ng susi at ngayon, pinili ko nang lumabas. Isang maikling katahimikan ang namayani, isang katahimikang puno ng pag-unawa. Dinalaw ni Althea ang puntod ng kanyang lolo nitong nakaraang buwan. Doon, sa tapat ng marmol na monumento ni Don Hilario, inilapag niya ang susing tanso. Iniwan niya doon ang huling bakas ng kanyang pagiging misumori na puno ng pait. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi ang ginto na minana natin, kundi ang kabutihang iniiwan natin sa puso ng iba. Sa kanyang huling pag-iisip bago lumubog ang araw, nag-iwan si Althea ng isang mahalagang aral para sa lahat ng mga nakikinig sa kanyang kwento. Ang buhay ay tila isang paghabi ng tela. May mga bahaging madilim, may mga bahaging masakit ang kulay, ngunit sa huli, ang bawat hibla ay mahalaga upang mabuo
ang isang magandang obra maestra. Ang pagbangon ay hindi nangangahulugang kailangang maging malupit sa mga nagpahirap sa iyo. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng masaya, ng malaya, at ng may pusong marunong pa ring magmahal sa kabila ng lahat. Tapos na ang kwento ng Madam V, wika ni Althea sa kanyang sarili habang nararamdaman ang marahang pagpisil ni Gabriel sa kanyang kamay. At ngayon, nagsisimula na ang kwento ni Althea, ang babaeng muling bumangon mula sa abo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang liwanag para sa iba. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot-tanaw, pinalitan ng isang kalangitang puno ng mga bituin. Isang bagong pahina, isang bagong hininga. Ang kapayapaan ay hindi na lamang isang salita. Ito na ang kanyang tahanan.